Ano nga ba yung mga reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng restrictions at hindi din natin magamit yung ating mga messenger? Sige, alamin natin yan. Hello mga ka-LM! Welcome back sa aking munting page or channel. And of course, before we start, shoutout ko muna si Miss Annabel J. Libico, ang aking top star sender. You can follow her through this account. So of course, pag-usapan na natin, ano nga ba yung mga reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng restrictions sa ating mga Facebook account and even sa Messenger at hindi tayo makapag-send ng message. Number 1, ito yung tinatawag na nudity or provocative posts. Sabi dito, Facebook has an automatic policy of suspending users who share any malicious content. Of course, kung alam mo na mga di kaaya-aya yan, wag mo nang i-post yan sa iyong newsfeed. Yan, automatically, magkakaroon ka ng restrictions at posible pang maban yung mismong account mo. Lalo na kung ikaw ay isang verified account. Number 2, hate speech and personal attacks. Okay? So, kung may mga kagalit ka, meron nangutang sa'yo, di ba? Hindi ka binabayaran, huwag mo na silang i-post. Dahil pinagbabawal din yan ni Meta o ni Facebook. Automatically, makaka-receive ka ng restrictions or posibleng hindi ka na makagamit ng mismong messenger dahil nga sa ganyang post or sa ganyang ginawa mo sa mismong account mo. It's either personal account or page. And number 3 is posting the same content too fast. Ibig sabihin guys, masyado ka maraming pinopost na ng mga content na wala man lang interval. Halimbawa, nagpost ka ng content na to ng ganitong oras, tapos iniba mo lang, inedit mo, then pinost mo ulit yung content na yon ng masabilis. So ibig sabihin, same content lang naman. Hindi naman siya gaano na-edit, diba? So wala naman halos pinagkaiba. And of course, ano pa? Yung mga automated software ng comment or nagla-like ng post. Yung mga laging mag-download ka ng isang software na nag-automatic like, di ba? So bawal din 'yon. So wag niyo na lang gawin 'yon dahil automatically magkakaroon kayo ng restrictions or maban na tuluyan yung account nyo. Okay? Lalo na kung personal account mo 'yan. Number 4, ito naman yung tinatawag na spamming people. So, anong ibig sabihin nito? You can get put in Facebook jail. Alam niyo ba yung Facebook jail, guys? Ito yung kapag nagkaroon ka ng matinding restrictions kay Meta or kay Facebook is matatawag ka na sinasabing na Facebook jail ka. Okay? Kasi nga, pasaway ka. Diba? So, wag ka na lang magpasaway. Sabi dito, Facebook jail for sending unsolicited posts to users. Ano pa? Avoid sending spam links, bulk messages, and multiple post images and links to people's timelines. Diba? Yung mahilig ka mag-tag ng sunod-sunod or mahilig ka mag-send ng multiple messages, ng same messages or same message sa napakaraming recipients. Huwag mo rin gagawin yon dahil automatically ma-restrict ka sa messenger. Okay? Lalo-lalo na yung mismong account mo. So, iwasan mo na lang yun ha. And number 5 is too many friend or group requests in a day. Sabi dito, Facebook may block your account if it detects over 50 friend requests in a day. Okay, 50 guys ha. 50 na friend request. Ha? If you want to form a secret group or join one, limit it to 10 Facebook groups in a day or per day. Diba? So, yung mga ibang content creator din, sumasali sa napakaraming Facebook group. Diba? So, kapag nag-send kayo ng mga, nag-share kayo ng mga same content doon sa Facebook group na yun, more than 10, so automatically, posibleng ma-restrict yung account nyo. So, limit nyo lang. Diba? Kung reliable naman talaga or reliable kayong content creator, meron manonood yung mga video content. Okay? So, limit nyo lang into 10 groups. And ano pa? Number 6 is plagiarism. Okay? Plagiarism ba tawag ito? So, Facebook can ban accounts that post fake and copied content without proper author acknowledgement.
Okay? So, binaban din ni Facebook yung mga nangongopya, diba? Yung mga nangongopya ng video or nagda-download ng video ng iba tapos i-post sa mismong account nila para pagkakitaan. So, sorry kayo, lalo na kung verified account yan, may blue check. Pag dinownload nyo yung video nila at pinost sa may mismong account nyo, automatically, ibaban kayo ni Meta dahil sa pag-upload nyo ng video na yon. So, iwasan nyo po yan. Number 7, ito naman yung tinatawag guys na suspicious payments. So, when running ads on Facebook, so normally yung mga ads is gumagamit yan yung mga business account, or gumagamit ng business page. Okay? Pay using authorized credit cards under your name to avoid fraud cases and getting banned. So, baka matrace ni Meta na gumagamit ka ng isang credit card na hindi nakapangalan sa'yo is biglaan niyang i-ban yung account mo dahil doon. Okay? So, wag kang gumamit ng credit card na hindi nakapangalan sa'yo. Okay? Then, number 8, ito na yung pinakalas, simultaneous logins with different accounts. You can only have one Facebook account per device. So, ngayon pa lang din nalaman to. So, hindi ka pala pwede mag-login ng iba't ibang account sa isang device lang, di ba? So, imagine niyo guys, pwede tayong maban or pwede tayong ma-restrict kapag ginagawa natin na marami tayong, meron tayong 3 or 4 na account na iba-iba yung pag-login natin. Pero isang device lang yung ginagamit natin. So imagine, pwede din pala tayo magkaroon ng restriction dahil doon. Okay? So wag nyo nang gawin lahat yon dahil nga, posible kayo magkaroon ng restrictions, is either sa inyong account or sa Facebook Messenger. So ulitin ko sa inyo ha. So, number 1 is nudity or provocative posts. Number 2 is hate speech and personal attacks. Number 3, posting the same content to pass. Number 4 is spamming people. Yung nagsasend ka ng maraming messages. And ito, number 5 is too many friend or group requests in a day. Number 6, plagiarism, yung nangongopya ka ng content ng iba or i-download mo yung content ng iba. Number 7, suspicious payments. And number 8, simultaneous logins with different accounts. So, hopefully nakatulong ako sa inyong account or nakatulong ako sa inyo para maiwasan nyo yung mga restrictions. Okay? So, of course, kung nagkaroon ka na ng restrictions, huwag mo nang ulitin yung mga bagay na yan kasi baka tuluyan nga maban forever na yung mismong account mo. Okay? So, kung nagustuhan mo yung video to, you can like, share, comment ka na din, and follow mo na din yung account ko or yung page ko para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So, thank you and bye!